Hey guys, this is the Encounter Podcast and welcome back sa bago nating episode ngayon. At sa podcast na to ay pinag-uusapan natin yung organic na encounter natin kay Lord. At the same time, yung mga bagay-bagay na patungkol sa faith natin, mga topics where we talk about sa Christian walk natin para mas mag-grow pa natin yung walk natin kay Lord. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay how can we overcome yung pride? Dahil aminin man natin o hindi, yung pride meron sa atin. Kahit gaano pa tayo kabait, meron yung pride sa atin. And for most of us, di ba, pag nakakagawa tayo ng maganda, nakakagawa tayo ng mabuti, di ba, it feels good sa buhay natin. At the same time, when we accomplish something good or great, di ba, meron yung feeling sa buhay natin na ang saya, di ba? Parang we feel great sa sarili natin. And minsan 'di ba pag nakaangat-angat din tayo sa buhay, 'di ba? Tumataas din yung tingin natin sa sarili natin at worse, 'di ba? Ay yun pa yung reason na minamalit na natin yung ibang tao or hindi na natin nare-recognize kung saan tayo nanggaling, ano yung pinanggalingan natin, ano yung sitwasyon natin before. And yun yung part sa buhay natin na kailangan talaga nating ma-address bilang isang Kristiyano. So, paano natin ma-overcome yung pride? Dahil ang pride, ito ay isang pinaka-dangerous na kasalanan sa buhay natin bilang isang Kristiyano or bilang isang mananampalataya. Dahil alam nyo, yung pride, nakatago lang yan sa buhay natin. Pwede kasi tayong maging proud at hindi natin nare-realize yon. Dahil yung pride, nagdi-disguise siya as confidence, success, and even sa spirituality natin. And yung scripture ay patuloy or paulit-ulit, consistently warns us about pride na yun yung root ng downfall ng isang mananampalataya or isang Kristiyano. Sabi nga sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. So yung pride, nagdi-distract siya, nagkikreate siya ng distraction. Sinisira niya yung buhay natin. Hindi lang yung buhay natin, yung mga decisions natin, yung mga goals, yung dreams natin, even yung mga tao sa paligid natin, yung mga nakakasama natin. Kapag ka nagiging prideful tayo or nagiging proud tayo sa sarili natin at inalaw natin na kinonsume tayo ng pride, di ba nagkakaroon ng distance ang mga tao sa atin dahil syempre nagiging mayabang na tayo. And so, pride, hindi lang siya na sumisira ng relationship natin sa bawat isa or sa mga tao. Yung pride din ay dinidistansya tayo kay God or it destroy our relationship kay Lord. And so, yun yung pinaka-dangerous sa part natin bilang isang Kristiyano. Dahil parang sinasabi natin sa sarili natin na hindi na natin kailangan si Lord dahil 'di ba yung pride natin kinukonsume natin, tayo yung bida sa buhay natin. Dahil yung pride, ito yung part sa buhay natin na napakalaki yung tingin natin sa sarili natin. Napakataas yung tingin natin sa sarili natin. And tayo lang yung sentro ng lahat ng bagay-bagay that pushes God away in His rightful place. Dahil ang pride, ang sinasabi is that I know better, di ba? And then I deserve this or I don't need help. And pag ganito yung naging pag-uugali natin, talagang parang inaamin natin sa sarili natin na hindi natin kailangan ng sino man or hindi natin kailangan si Lord sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Dahil meron na tayo yung notion na kayang-kaya natin sa sarili natin. That yung effort natin, di ba? Yung galing natin, yung ways natin is yun yung mas importante and kayang-kaya natin na harapin lahat ng bagay sa buhay natin. And yun yung pinaka-dangerous dahil alam nyo, ang pride, bubulagin lang tayo eh. And then it keeps us from seeing our own faults, yung mga pagkakamali natin, 'di ba? And may mga times pa nga sa sarili natin, 'di ba, that even na tayo yung nagkamali, parang ipo-point pa natin sa iba. Na tayo lang dapat yung tama, na ayaw natin aminin na may pagkakamali tayo, may mali sa atin dahil masakit para sa atin yon. And 'di ba, meron yung hurt sa atin or meron yung jealousy sa atin pag may nakikita tayong tao na mas magaling sa atin or mas nakaangat-angat sa atin. And yun yung pride, 'di ba? Instead na maging masaya tayo para sa ibang tao, especially for us as Christian, 'di ba? Instead na maging masaya tayo sa mga accomplishment ng iba or yung mga process ng mga iba sa buhay nila on how they became better person, ang pride ang ginagawa niya, mas nanggagalaiti tayo, di ba? Meron yung jealousy sa atin, na sinasabi natin sa sarili natin na dapat ako yon, na ako yung may deserve noon, na hindi naman para sa kanya yon, di ba? And so yun yung nagiging danger ng pride nga. And sa Proverbs 11:2 sabi, when pride comes, then comes disgrace. And sa James 4:6, God opposes the proud,
but gives grace to the humble. Napakalaking bagay ito na kailangan ma-remind sa sarili natin that as a Christian or as one who believe and follows the Lord, who we are actually in the eyes of God. We are nothing. And thanks be to God because of what He has done for us, di ba? Na nagkaroon tayo ng sense ng buhay, na nagkaroon tayo ng purpose sa buhay. And sabi dito, ino-oppose ni Lord yung mga proud. So, mas pipiliin pa ba natin na maging proud, maging prideful towards other people? Para lang masabi na magaling tayo, para lang masabi na nakakaangat tayo, para lang masabi na tayo yung sentro ng lahat ng mga bagay-bagay. No. Sabi ni Lord, yung mga humble, binibigyan niya ng grace niya. And ang laking bagay yon na yung grace ni Lord that help us realize that we are really nothing without the Lord. And it reminds us that it's all because of Him. That's why we have this so-called life. And yun pa lang, di ba, makakaroon tayo ng grateful heart instead na jealousy heart. Nare-replace siya ng grateful heart. So yung pride, hindi ka lang pahihinain or ilalayo sa walk mo kay Lord. It puts you as well in opposition to God. So si Lord na yung parang kaharap natin or yung kalaban natin sa buhay natin. Bilang isang Kristiyano, ayaw natin yun. Dahil we know that God is powerful, that God is in control, that God is sovereign, and He knows everything. And if si Lord yung makakalaban natin, who we are nothing against the Lord. Diba? And ito yung danger part sa buhay natin na ayaw nating maipunta sa ganitong position. That's why we are to check our heart. Diba? Kung meron bang pride, diba? Na nagiging makasarili na ba tayo? Na nagiging boastful na ba tayo? Especially sa Christian walk natin, on how we relate to other people as well, on how we see them, on how we talk to them, on how we deal with them. Nagiging proud na ba tayo? Or nagiging boastful na ba tayo? And malalaman mong prideful ka na if you are being defensive when corrected. And for most of us, yun yung isang bagay sa buhay natin na parang ayaw nating nakokorek, especially pag yung nagkokorek sa atin is mas younger sa atin. Dahil yun nga, yung pride is sinasabi natin sa sarili na tayo lang yung tama, alam natin yung lahat, alam natin yung tama. But then pagka nakokorek tayo, 'di ba? May pagkakamali tayo, ayaw nating nakokorek. Especially lang pag younger sa atin, 'di ba? Pipilit natin na ito yung tama, hindi mali yan, ako yung tama. Yun yung pride. And instead na nagiging blessing tayo, nagki-create pa siya ng hurt, nagki-create pa siya ng division, 'di ba? Nasisira pa yung relationship natin sa ibang tao. Another implication na nagiging prideful na tayo is when we are struggling to apologize. 'Di ba sa atin, ayaw natin or parang masakit sa atin na mag-ask ng forgiveness ng ibang tao. Dahil yun nga, yung pride, ang binibigay niya, we feel na tama tayo. Pero bilang isang Kristiyano, kailangan ma-address yun sa buhay natin that we have to have the heart na maging willing to ask for forgiveness sa ibang tao. Dahil sa sarili natin, bilang isang mananampalataya, di ba, may mga part or may mga area sa buhay natin na may pagkakamali rin tayo. Hindi man tayo siguro pare-paro ng issues sa buhay, but at some point in our life, meron tayong pagkakamali or merong issue sa buhay natin. So we are to address that as well. Next is that comparing yourself to others. Yun na yung pag in-start na natin kino-compare na yung sarili natin sa ibang tao. Be careful dahil it will lead sa pagiging prideful, 'di ba? Dahil yun nga parang mas better ako sa iyo, mas magaling ako sa iyo. Yun na yung kino-compare natin sa sarili, kino-compare natin yung sarili natin sa ibang tao eh. And ang worst, na-destroy yung relationship natin sa ibang tao. Ano pa? Taking all the credit, especially kapag ka teamwork yan or group work yan, 'di ba? Parang ikaw lang yung nagtitake ng all credit na dahil sa iyo, sa effort mo, sa mga pinagagawa mo, 'di ba? On that area, on that part, ikaw lang yung magaling. Or sa buhay natin bilang isang Kristiyano, na instead na yung credit na pupunta kay Lord, we are taking it all. Na akala natin talaga dahil sa kagalingan natin, dahil sa effort natin, dahil sa ways natin, we are taking all the credit. And what else? Looking down to others. Naranasan mo na ba yun? Looking down on others? And ito yung part sa buhay natin na kapag nakaangat-angat na tayo sa buhay or pagka na-promote na tayo in a higher position just because we have yung mas mataas na position, we look down on the lower position and yung worst sa atin, di ba?
hindi na natin pakisilbihan yung lower position. At the same time, or especially sa ministry, just because we are professional, ayaw nating pagsilbihan yung mga non-professional. And yun yung kailangan na i-diagnose natin sa sarili natin, and we are to surrender it unto the Lord. Because you can look religious and still be ruled by pride. So how can we overcome pride? First, focus your life to the cross. I-focus natin yung buhay natin sa cross of what Jesus has done for us on the cross. Because in the first place, we are all sinners. We fall short of the glory of God. And merong mga issues sa buhay natin na kailangang ma-address. Yun nga, sabi ko kanina, hindi man tayo pantay-pantay ng issues. Yung bottom line is, merong issues sa buhay natin. May mga pagkakamali sa buhay natin. May sins sa buhay natin. That's why, wala tayong right to judge others. Wala tayong right na maliitin ang ibang tao. Wala tayong right na sabihin na mas mataas ako kaysa sa'yo. No. We are to focus ourselves sa cross. Yung cross, yun yung ultimate cure ng pride sa buhay natin. Dahil it will remind us that we are all sinners in need of the grace of God. And yun yung truth sa Christian life natin. Everyday sa buhay natin, kailangan natin i-remind yun that we are nothing without the Lord, that we need the grace of God every day in order for us to go through what is ahead of us every day sa buhay natin. And that salvation is not earned, it is given. And ito yung naibibigay ng cross na nare-remind tayo that what we have as a Christian, yung salvation na meron tayo na binigay ni Lord, was a free gift from Him. It's not given. It's not even because sa effort natin, sa good works natin, sa pera natin, yung karangyaan ng buhay natin. No, whatever position that we have, hindi dahil doon, but all because of the cross, of what Jesus has done on the cross. Because of His great love, His mercy, His grace, that He sacrificed Himself to the cross and resurrected in 3 days, giving us this free gift of eternal life. That's why hindi natin pwedeng sabihin na, ay, kaya ko itong mag-isa. Ay, hindi ko kailangan ng ibang tao. Ay, hindi ko kailangan si Lord. That's the dangerous part bilang isang Kristiyano. At the cross, no one can boast. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa harapan ng cross, sa harapan ni Lord. Diba? Sabi nga sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. And that's the truth. That's the reality. Apart from the Lord, apart from God, we are nothing. We are nothing but sinners. Yun tayo bilang isang tao. But with God, we are somebody. But with God, we have purpose. But with God, we have a mission to do. Na meron tayo yung grace ni Lord, meron tayo yung love ni Lord, meron tayo yung character ni Lord na binibigay niya through the Holy Spirit. That's why hindi natin pwedeng ang sabihin na tayo lang to. Kaya natin to sa sarili natin. Kaya nating mabuhay bilang isang Kristiyano sa sarili natin. No. We need the Lord because apart from Him, we are nothing. Dito natin ma-realize na lahat ng meron tayo, yung talent natin, yung opportunity, yung skills, yung breath of life, it is all from God. And ito yung gift niya sa atin bilang isang mananampalataya. O sasabihin natin na, hindi, pinag-aralan ko to, di ba? Ineffortan ko dahil sa pagsisikap ko to. No, hindi dahil sa mga bagay-bagay na yon. Dahil in the first place, saan ba nanggagaling yung strength? Kay Lord. Saan ba nanggagaling yung rest na nakukuha natin everyday? Kay Lord. Saan ba nanggagaling yung knowledge, yung wisdom? Kay Lord. Yung skills? Kay Lord. Yung breath of life? Kay Lord. Lahat ng bagay nanggagaling kay Lord. That's why wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Lord. Wala rin tayong kailangang ipagmayabang sa ibang tao, because everything that we have, everything that was given to us is all from the Lord. Everything comes from the Lord. That's why we are to recognize that, and we are to remember the cross para ma-remind tayo lagi that apart from the Lord, we are nothing. So second, practice humility every day. Every day yon challenge. Kailangan nating i-live out, i-practice yung humility every day. Sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, di ba, makakasalamuha tayo ng iba-iba klaseng tao, ibang pag-uugali ng mga tao, yung character ng tao, or different situations.
So, kailangan nating i-remind yung sarili natin, i-practice natin yung humility. Parang yung humility ni Jesus. At kung meron mang karapat-dapat na ma-exalt or kung merong mang right to be exalted, walang iba kundi si Jesus doon. Pero alam nyo, hindi niya in-exalt yung self niya when He was here on earth. But He chose humility. Him, our Lord and Savior, Jesus Christ. He did not exalt Himself. He chose to humble Himself. Siya na bilang Savior and Lord natin, nag-humble siya. Tayo pa kaya, mas pipiliin natin na ma-exalt yung sarili natin, maging boastful, maging prideful. That's very dangerous sa walk natin, na sinasabi talaga natin na hindi natin kailangan si Lord. In Philippians chapter 2, verse 5 to 8, He humbled Himself, taking the form of a servant. Imagine guys, si Lord na yun. He is our Lord and Savior. He chose to serve other people. Tayo, pag na-promote tayo ng onte, ang yabang na natin. Tayo, pagka yumaman na tayo, ang taas na ng tingin natin sa sarili natin. Tayo, pagka nakapag-accomplish tayo ng great sa buhay natin, minamaliit na natin yung ibang tao. But our Lord Jesus Christ, Him being our Lord and King, He chose to humble Himself, taking the form of a servant. Anong ginawa niya? He served His disciples. He washed their feet. He submitted to the cross. Even yung point ng buhay niya na ikakamatay niya. Not because He is thinking about Himself, but He is thinking about us. Tayo, meron ba tayo yung ganong heart as a Christian or as a follower of the Lord? Are we thinking about other people? Do we have the heart to serve other people regardless yung sitwasyon ng buhay nila, regardless yung position ng buhay nila? Do we have that heart like Jesus? To serve other people, it's hard. Especially kapag everyday ng buhay natin. Pwede pagka once a week, di ba? Or once in a while. But yung everyday to serve other people, it's hard. Very challenging. That's why we need the grace of the Lord. We need the Lord. We need to focus ourselves to the cross para ma-remind tayo. And we need to practice humility every day. Humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. So, hindi dahil minamalit mo yung sarili mo, but inuuna mo yung kapakanan ng iba than yourself. And that's how Jesus portrayed yung humility when He was living here on earth. At yun yung gusto niyang makuha natin bilang isang disciples niya or bilang isang anak niya, to really have that character like Him. It's thinking of yourself less, prioritizing other people. And in Micah 6:8, sabi dito, walk humbly with your God. We are to walk in humility with the Lord dahil kung si Lord yung meron tayo, very powerful. At kung si Lord yung in-exalt natin, very powerful. At kung si Lord yung sentro ng buhay natin, hindi tayo, very powerful. And we can accomplish more, greater, and bigger things. Hindi para sa atin, pero para kay Lord. Dahil sabi ko nga sa last video natin, our life is not for us. It is for the Lord. Third, accept correction. So, kailangan maluwag sa puso natin na nakokorek tayo. Especially nga, di ba, sa part ng buhay natin na meron tayong pagkakamali. Kailangan natin na tumanggap ng correction sa ibang tao. Yung pride, nire-reject niya yung correction, pero yung humility, nire-receive niya yung correction. Saan tayong part doon? Saan yung buhay natin yon? Andun ba tayo sa being prideful or being humble? So, yung pride, nire-reject niya yung correction. Yung humility, nire-receive niya. Why? Because it actually help us to grow more, especially sa walk natin kay Lord. Pagka nakorek tayo bilang isang Kristiyano. Proverbs 12:1 sabi, whoever hate correction is foolish. So, kung sino mang tao daw na hate niya yung correction, foolish. Masakit man minsan, mahirap man minsan, pero kailangan nating tumanggap, kailangan natin na mag-receive ng correction. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na andun na tayo sa part ng buhay natin na alam nating lahat. No, na tayo lang yung tama. No, at some point in our lives, as long as we are living, kailangan ng learning, kailangan ng growth. Hindi pa tayo nandun sa point ng buhay natin na perfect na tayo, na alam na natin lahat. No, as long as we are living, kailangan nating matuto. That's why kailangan natin na makorek bilang isang Kristiyano. Because correction is not an attack, but it's an opportunity to grow, especially when our faith is on the line. Fourth, we are to give God the glory. All glory, all honor, all praise belongs to the Lord.
Hindi natin pwedeng sabihin na yung glory, hindi natin pwedeng kunin yung glory na kay Lord naman dapat. Pagka meron tayong na-accomplish na malaki or whether great or small, we are to give God the glory. Because everything nga, sabi ko kanina, is from Him. Our life is from Him. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, do everything for the glory of God. It's a no-no pagka kinukuha natin yung glory na para kay Lord. Huwag nating ilagay yung sarili natin sa sentro ng mga bagay-bagay. Pagka naka-accomplish tayo ng something, either great or small, don't take the credit or the glory. Yes, it feels good, but we have to remind ourselves that we are to give God the glory. We are to thank God for the blessing that He has entrusted us. We are to thank God for the favor and His grace that He has given us and showed us all throughout. Kaya tayo meron ng mga bagay-bagay na meron tayo. We are to give God the glory. Kailangan natin i-shift yung mindset natin from look what I did to look what God has done. Sana maging ganun yung mindset natin o your heart natin bilang isang Kristiyano, bilang follower ni Lord, that it is all because what Jesus or what God has done for us. So we are to give God the glory. Dahil sabi nga rin sa James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. So the more na hinahumble natin yung sarili natin in front of the Lord, in the eyes of God, He will lift us up. He will promote us. He will give a blessing, abundance, and His favor, His grace to us. And the more na ini-entrust ni Lord yung mga bagay-bagay na yun sa atin, we are to remind ourselves continually, lagi-lagi, na i-humble natin yung sarili natin. We are to share what we have received from the Lord to other people. Because God exalts the humble, well, hindi man agad-agad or hindi man publicly, but He will faithfully exalts the humble. So, yung pride, banayad yan, pero yung consequences niya, malala or sobrang lala. On the other hand naman, yung humility, minsan ang feeling natin sa sarili natin, ang liit-liit natin or napapahiya tayo, but it actually lead to life, grace, and closeness to God. So I hope that we are to choose yung humility over pride. Dahil yung humility, it leads us sa closeness natin kay Lord, yung life, yung grace na kailangan natin sa buhay natin araw-araw. And that's si Lord yung nag-glorify sa buhay natin, hindi yung sarili natin. And so today, I hope that we are to surrender yung issues natin sa buhay natin when it comes to pride. Dahil yung pride, ito yung nag-i-entangle sa atin, drawing us away from our relationship with the Lord. And that's very dangerous when we became prideful that we say that we don't need God. And so I hope that we are to surrender everything kay Lord, yung mind natin, yung heart natin, yung life natin, and that we are to recognize always, it's all because of God. And so that's it for today's episode, and I hope na nagustuhan ninyo yung topic natin for today. And so kindly like, share, and subscribe sa YouTube channel natin para ma-update pa kayo sa mga susunod nating video. And so that's it for now. See you sa next episode.